Mga kwentong kababalaghan at katatakutan. Mga nilalang ng dilim dito sa Si Abner ay isang ordinaryong lalaki mula sa isang baryo sa Quezon. Kilala siya bilang tahimik at medyo mailap sa mga kapitbahay. Hindi siya pala kwento at mas gusto niya ang nag-iisa. Isa sa mga libangan niya ay ang paghalukay ng mga lumang bagay sa abandonadong bahay, lugar para makahanap ng mga gamit na maaari niyang ibenta sa bayan bilang antik. Isang araw, kumalat ang balita sa baryo na pumanaw ang isang matandang lalaking si Lolo Fidel, isang kilalang manguukit at kolektor ng mga lumang kagamitan. Wala siyang kamag-anak, kaya naiwan ang kanyang bahay na walang nagbabantay. Hindi nag-aksaya ng panahon si Abner. Kinagabihan ng mismong araw ng libing, dahan-dahan siyang pumasok sa bakuran ni Lolo Fidel. May dalang flashlight. Pinilit niyang buksan ang sirang bintana ng bahay. Walang kuryente sa loob at puro alikabok ang paligid. Pagpasok niya, agad niyang napansin ang isang kahon na gawa sa itim na kahoy. Bukod tangi ito, may ukit ng mga simbolo sa gilid at may nakakandadong bakal. Pero madali niya pa rin itong nabuksan gamit ang kutsilyo. Sa loob ay may isang lumang pocket watch, isang itak na makintab pa rin at isang krus na may nakaukit na pangalan, Fidel. Kinuha ni Abner ang lahat ng iyon. Bumalik siya sa kanyang bahay na tila ba walang nangyari. Kinagabihan, habang nililinis ni Abner ang relo, napansin niyang huminto ang oras nito sa 3:17 ng madaling araw. Hindi gumagalaw ang karayom kahit gumagana naman ang mekanismo. Napabuntong hininga lang siya. Isinabit niya ang relo sa may ulunan ng kanyang kama. Eksaktong 3:17 AM, nagising si Abner dahil sa tunog ng tila kalampag ng pinto. Wala namang hangin. Paglabas niya, nakita niyang bukas ang pinto ng kanyang kwarto at may mga yapak na basa papunta sa kusina. Dali-dali siyang sumilip. Wala namang tao. Kinabukasan, pinilit niyang isintabi ang takot. Ngunit gabi-gabi, paulit-ulit ang mga pangyayaring iyon. Eksaktong 3:17 AM, may naririnig siyang boses na mahina. Ibalik mo. Makalipas ang 3 araw, nagsimulang magbago si Abner. Hindi na siya natutulog, namumutla siya at palaging may parang hinahanap. Wala siyang makausap dahil kahit simpleng tanong, hindi siya sumasagot. Sa tuwing tinitingnan mo siya,
para siyang wala sa sarili. Isang kapitbahay ang nakapansin na palaging nakatitig si Abner sa pocket watch. Hindi raw nito inaalis sa bulsa kahit naliligo. Minsan niya raw nakita nila itong nakikipag-usap mag-isa sa isang sulok. Hawak-hawak ang itak mula sa bahay ni Lolo Fidel. Isang gabi, narinig ng mga kapitbahay ang malalakas na sigaw mula sa bahay ni Abner. Nagmamadali silang pumasok at nakita nila si Abner na nasa gitna ng sala, duguan ng kamay at wasak ang pocket watch. Nang tanungin siya kung anong nangyari, isa lang ang sinagot niya. Hindi siya titigil kahit sirain ko, kahit itapon ko, kasama ko na siya. Kinabukasan, natagpo ang walang malay si Abner sa loob ng kanyang bahay. Nakapatong sa kanyang dibdib ang itak at ang krus ni Lolo Fidel. Nakaukit sa sahig ang salitang, "Ang hindi iyo ay huwag mong pakialaman." Simula noon, hindi na muling nakita si Abner sa baryo. May nagsasabing lumayas siya, pero may ilan ding nagsasabing nakikita pa rin ang kanyang anino tuwing 3:17 ng madaling araw, palakad-lakad sa paligid ng kanyang bahay, hawak ang relo at pabulong na inuulit ang salitang, "Ibalik mo." Pagkaraan ng isang linggo mula nang mawala si Abner, hindi na muling binuksan ang kanyang bahay. Maging ang mga kapitbahay ay iniiwasan ang pagdaan sa tapat nito. Isang araw, dumating sa baryo ang isang dalagang nagngangalang Lira. Pamangkin pala ni Abner sa pinsan. Walang kaalam-alam si Lira sa buong kwento. Ang alam lang niya ay may iniwang sulat si Abner sa bangko. Nakasaad doon na siya raw ang tagapagmana ng bahay at ng mga naiwan nitong kagamitan. Pasok ni Lira sa bahay, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin. Kahit tanghaling tapat, tila may aninong sumusunod sa bawat galaw niya. At sa gitna ng lumang sala, naroon pa rin ang wasak na pocket watch, ang itak at ang krus. Lahat ay inilagay sa isang mesa na tila altar. Pinagmasdan niya ito, saka ibinulsa ang relo. Kinagabihan, habang natutulog si Lira, bigla siyang nagising. Napatingin siya sa relo. Gumagana ito at tumigil ito sa oras na eksaktong 3:17 AM. Biglang sumindi ang ilaw sa kusina kahit walang tao. Paglapit niya, may nakita siyang lumang litrato na hindi niya maalalang naroon ito kanina. Isa itong larawan ni Abner. Ngunit sa likod ng kanyang anino, may nakatayong matanda, si Lolo Fidel. Nang hawakan niya ang litrato, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa ulo. Para bang may mga alaala siyang hindi kanya. Sa mga sumunod na gabi, unti-unting nalaman ni Lira ang totoo.
Hindi nawala si Abner. Nahuli siya ng oras. Nabilanggo ang kaluluwa niya sa pagitan ng gabi at madaling araw. At tuwing 3:17 AM, bumabalik siya sa mundo. Patuloy na naghahanap ng paraan para makalaya. At ngayon, si Lyra ang may hawak ng susi. At ito ay ang relo. Hindi nagtagal, nagsimulang makarinig si Lyra ng bulong sa dilim. Lyra, itama mo ang pagkakamali ko. Ibalik mo ang hindi akin bago pa mahuli ang lahat. Ngunit paano niya ibabalik ang kinuha kung ang may-ari nito ay patay na? Isang gabi, nagdesisyon si Lyra. Dinala niya ang relo, itak at krus pabalik sa bahay ni Lolo Fidel. Ngayon ay nilamon na ng damo at dilim. Doon, inilibing niya ang 3 bagay sa paanan ng puno sa likod ng bahay. Habang inuusal ang salitang, nakita niyang nakaukit sa ilalim ng relo. Kung anong kinuha sa patay mo ibalik. Pagkatapos ng seremonyang iyon, biglang tumahimik ang buong paligid. Wala na ang malamig na hangin. Wala na ang presensya sa dilim. Wala na rin ang relo sa kanyang bulsa. Kinabukasan, isang matandang babae ang dumaan sa tapat ng bahay ni Abner. Nginitian niya si Lyra at nagsabing, "Salamat. At tinapos mo ang dapat tapusin. Pero tandaan mo, may oras na hindi dapat pinakikialaman." At pagtalikod ng matanda, bigla itong naglaho.